Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalawang yugto. Nagliyang kasaysayan na ipinadala ni Sally dito sa ating dulang. Love and Memories. Nag-ampon kami ng bata ni Carlos at pinalaki namin at itinuring na tunay na anak. Pero may mga tao na hindi nakakaintindi. Kaya lang, binabahiwala ko ang pagkikialam ni Belen na chismosa. At nalaman din ni Inay, kaya ipinaliwanag ko. At hanggang pumasok na sa paaralan ang inampon namin na si Chato. At di niya nalaman ang tunay niyang pagkatao. Minsan, na matutulog na kami, ay nakadama ako ng pagkahilo. Oh, Sally, parang hindi ka mapakali dyan. Ano bang nangyayari sa'yo? Ano ba, may sakit ka ba? Hindi ko alam kung bakit ganito ang pakiramdam ko. Lagi akong nanghihina at saka nahihilo. Teka, ilang araw mo namang nararamdaman yan. Sana sinabi mo kagad. Kung minsan kasi, humihinto ang pagkahilo ko. Kaya hindi ko na sana papansinin. Pero, umuulit na naman Parang umiikot ang paligid. Ang mabuti pa siguro bukas sasamahan kita. Magpa-check up ka sa doktor. Para malaman natin kung ano yung nararamdaman mo. At mag-aapal na. Pero sa ngayon, wala tayong gamot dyan para sa nahihilo. Huwag kang mag-alala. Kaya ko pang tiisin At maaga na lang akong pupunta kina Inay para samahan akong magpa-check up sa doktor. Sige, matulog na tayo. Para makapagpahinga ka na ako. Dahil maaga kong papasok bukas. Dahil may darating na bisita doon sa pisina. Ganun ba? O sige, mauna ka nang matulog at sasandal ako sandali. Sally? Sally? Ano ba naman ito? Bakit nagsusuka? Sabi mo, nahihilo ka. Alam ko na. Yan yung sintomas na baka nagbuntis ka na, Sally. Oo. Totoo kaya, Carlos? Naku, masayang-masaya ako. Sa wakas, ay natupad din ang hiling ko sa Diyos na magkakaroon tayo ng anak na galing sa akin. Ako man, masayang-masaya ko, Sally. Ang tagal nating hinintay ito. Pero sa wakas, nakamit din natin ang pangarap natin na magkakaroon na tayo ng tunay na anak. Pero, siyempre, hindi rin magbabago ang pagmamahal natin kay Chato. Totoo pala ang hinala ni Carlos at pinatunayan ng doktor na ikaw ay buntis na. Kaya mag-ingat ka sa mga kinakain mo. Opo, Inay. May reseta naman ng doktor na dapat kong sundin para maayos ang aking pagbubuntis. Sigurado na masaya si Carlos. Ngayon na may sarili na kayong anak, pero huwag sanang mabawasan ang inyong pagmamahal kay Chato. Oo naman, Inay. Siya naman ang naunang anak namin na nagbigay ng saya sa aming pamilya. Kaya dapat lang na pareho ang aming pagmamahal sa kanya at sa aming magiging anak. Teka anak,
Sinabi na ba ninyo ang tunay niyang pagkatao? Hindi kaya magbago ang pagtingin niya sa inyo bilang magulang? Hindi pa niya alam na hindi namin siya tunay na anak. Dahil bata pa siya. Sa tamang panahon siguro, na kaya na niyang intindihin, ay saka namin sasabihin sa kanya. Ay, sana nga ay maunawaan niya kung bakit kayo ang naging magulang niya. Sa bagay, ibinigay ninyo ang kailangan niya bilang magulang niya. At alam po niyo, inay, alam niya na mahal namin siya. At nakikita rin namin sa kanya na mahal din niya kami. Kaya walang problema, inay. Alam mo ba, Toro? May magandang balita tungkol sa ate Sally mo. Ha? Ano po yun, inay? Nanalo ba siya ng pera? Ay, hindi naman anak. Pero mas higit pa sa pera. At yon ang importante sa kanila ng kanyang asawa. Ano yun, inay? Sabihin na ninyo para hindi na ako mag-iisip pa. Ay, akala nila ng Kuya Carlos mo ay hindi na sila mabibiyayaan pa ng sarili nilang anak. Pero ngayon ay buntis na ang ate mo. Kaya natupad na rin ang pangarap ng ate mo at ni Carlos. Ganun ba, inay? Mabuti naman para may kapatid yung inaalagaan nila na bata. Ano kaya ang pakiramdam ni Chato pag nalaman niya na may kapatid na siya? Siguro naman ay matutuwa dahil magkakaroon na siya ng kapatid at may makakalaro na siya. Sana nga, inay, at di na siya magtampo kung may kahati siya sa pagmamahal ni na Ate Sally at ni Kuya Carlos. Siguro ay hindi naman. Baka matuwa pa siya dahil may makakasama na siya sa bahay nila. Ay baka hanap din niya ang kapatid gaya ng nakikita niya sa ibang pamilya. Mahal, ano bang gusto mong magiging anak natin? Babae o lalaki? Hindi ko dapat na pumili. Kung ano yung isisilang mo, buong puso kong tatanggapin. Dahil anak natin yan. Ang tagal nating naghintay, no? Akalain mo, 10 taon bago tayo nagkaroon ng sarili nating anak? Oo nga eh. Kaya kumpleto na ang pamilya natin. At sana, maging masaya ang ating pamilya pag ipinanganak ko na ang bata sa aking sinapupunan. Ganon din ang inaasahan ko, Sally. Sana maayos mong maipanganak ang anak natin. Alam mo, Carlos, sasabihin ko kay Chato ang tungkol sa pagkakaroon niya ng kapatid. Sana matanggap niya. Siyempre, mabait naman si Chato. At alam ko na kahit na nasa murang edad pa siya, naiintindihan na niya. Oo nga, Carlos. At matalino siya, ha? Kaya nakakakuha ng medals tuwing graduation niya. At alam mo ba ang pangarap niya? Mag-aaral sa kolehiyo. Gusto niyang maging nurse. Ano? Malaking gastos yun ah. Pero hindi bali. Sana makapag-aral siya at pag-aaralin natin siya para sa kanyang magandang kinabukasan. Sige, matulog na tayo para hindi na tayo mapuyat. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Mami, ang sabi ng guro namin, may meeting ang mga magulang. Sino kaya sa inyo ni Daddy ang pupunta? Huwag kang mag-alala, anak. Ako na lang pupunta.
Dahil ang daddy mo ay may trabaho. Sige po, Mami. Para alam po ninyo ang mga ginagawa namin sa school. At may importante raw kayong dapat malaman. Kaya dapat na pupunta kayo. Oo, Chato. At di ko naman pinababayaan ang ganyang mga okasyon para alam ko kung ano ang mga kailangan sa school ninyo. At para hindi ka magka-problema. Ang bait ng mami ko at mapagmahal sa akin. At kayo ang the best mami sa buong mundo. Ikaw, ha? Dinola mo pa ako. At alam mo, anak, may surprise ako sa'yo. Pero ang tanong ko, gusto mo bang magkaroon ng kapatid? Ha? Bakit po, mami? Nagsasawa na ba kayo sa akin? Hindi, iha. Ikaw pa rin ang mahal naming anak. Hindi ka ba masaya kung magkakaroon ka ng kapatid? Siyempre! Kayo naman ang malungkot kaagad sa tanong ko. Ang hirap yata ng walang kapatid. Pero matutuwa po ako. Bakit? Buntis na ba kayo, mami, ha? Hey! May kapatid na ako! Hey! Oo, anak. Akala ko ay hindi ka masaya. Salamat, anak. Kung tanggap mo ang pagkakaroon mo ng kapatid. Sale, nandito ka na pala. Bakit? Ano bang kailangan mo? Kuwan po kasi inay Di ba sabi ng doktor ay lagi akong magpa-check up? Kaya samahan niyo uli ako. Sige. Hintayin mo ako sandali at magbibihis pa ako. Sana umuwi na si Toro para may tao dito sa bahay. May ibibilin sana ako sa kanya Ang sabi, babalik ka agad pero hanggang gayon, wala pa. Ay nako, hindi pa kayo nasanay kay Toro, inay. Baka nakita na naman niya yung kaibigan niyang si Totoy at niyaya siya. Ay, naku, Sally. Lagi akong nag-aalala sa kapatid mo. Siya sana ang inaasahan ko na makatulog dahil wala na ang tatay ninyo. Pero ang maglakwat siya ang ginagawa. Ayaw mag-aral sa kolehiyo. Wala po tayong magagawa, inay. Dahil wala siyang hilig na mag-aral. Pero alam mo, Sally, kung minsan ay nagbibigay sa akin ng pera, at di ko alam kung ano ang trabaho ang pinapasukan niya. Kailangan na tanungin ninyo siya, inay, para hindi kayo magka-problema. O sige na, inay, magbihis na kayo para makapunta tayo sa doktor para sa check-up ko sa buwan na ito. Mami, wala po kaming pasok ngayon. Kaya kung may kailangan po kayo, utusan lang niyo po ako. Nako, ang anak ko naman. Matulungin at maawain sa mami niya. O sige anak, pwede bang pakikuha mo ako ng inumin? Dahil medyo mabigat ng katawan ko na kumilos Sige po, ang laki na ng tiyan niyo, Mami. Kailan ba lalabas si baby? Para hindi na kayo mahirapan. Malapit na rin anak. Sa susunod na buwan. Pero hindi ko alam ang petsa. Ganun ba? Ako, malapit ko nang makita ang kapatid ko. Pwede ko ba siyang alagaan tuwing wala po akong pasok? Oo naman, Chato. Bantayan mo siya habang natutulog. Dahil paglabas ay hindi pa pwedeng kargahin. Sige po, hintayin ko na lang kung kailan ko pwedeng alagaan ang kapatid ko. Alam niyo, Mami, ngayon pa lang, excited na ako makita ang mukha ng kapatid ko. Ikaw lang ba?
Kahit kami ng daddy mo, ay gusto agad namin siyang makita. Pero wala tayong magawa, kundi hintayin ang araw ng kanyang kapanganakan. Oh, sige na anak, ikuha mo na ako ng tubig. Kung wala na kalagasan ay puso mo'y matuto ng magpatawad. Kung wala na talaga hiling ko, puso mo'y tuluyan ng magpatawad. Malaking kinita namin ni Totoy sa pagbubuhat ng mga baran ng mga namamalengke. Kaya binigyan ko si inay para hindi siya magproblema sa pambili ng aming kailangan dito sa bahay. Pag lumabas siya ng kanyang kwarto, ibibigay ko ang pera para makabili ng aming pangangailangan dito sa bahay. Salamat. Lumabas na rin si inay. Toro anak, hindi ka pa lumabas ng bahay. Bakit? Wala ba kayong pupuntahan ngayon? Hindi na kami maagang pupunta ngayon, inay. Kahit anong oras kami dumating ay walang problema. Siya nga pala, inay. Ito po ang pera na kinita namin ng kaibigan ko. Ibibigay ko sa inyo para pambili ng kailangan natin dito. Ito po. Salamat anak. Talagang kailangan ko ng mamalengke dahil wala na tayong bigas at ulam. May babayaran pa yung ilaw na 2 buwan na. Sige po, inay. Bayaran ninyo para hindi tayo putulan. Mahirap pag walang ilaw dito sa loob. At baka kikita uli kami ng kaibigan ko ay bibigay ko sa inyo. Sana huwag kayong magproblema, inay. Hindi naman anak. Dahil kung gipit tayo, ay tumutulong ang ate Sally mo. Pero nahiya ako na humingi ngayon dahil sa malaki ang gastos niya sa kanyang pagbubuntis. Kaya magtiis muna tayo, anak. Ikaw muna ang bahala. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Mabuti na lang. At hindi ko na problema si Chato na ihatid sa school niya. Kaya niyang mag-isa. Hindi ba, de? May kasabay siya na kaklase na pupunta sa school. Kaya di na ako mapapagod masyado. Ano kayang gagawin ko ngayon? Kailangan ko palang ihanda ang mga gamit sa panganganak ko. At nang di na ako mataranta pag sumakit ang tiyan ko. May kumakato. Sino kaya ang dumating? Baka ang inay. Sigurado na kukumustahin na naman niya ako. Sandali lang. Nariyan na. Ang inay, mabuti naman na... ikaw? Pinsan. Ikaw pala. Pumasok ka muna. At dito tayo sa loob mag-usap. Kumusta na kayo dito? Yung bata, alam ko na malaki na siya at gusto ko siyang makita. Kwan pinsan, nasa school pa siya. Kung gusto mo, hintayin mo para makita at makausap mo siya. Teka, sabihin mo sa akin, ano pa talaga ang sadya mo? Pwede bang malaman ko? Ano bang kailangan mo? Gusto mo na bang bawiin ang anak mo? Ha, Meli? Ano? Pumayag kaya si Sally na bawiin si Chato? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang sumaybayan ang pagpapatuloy at ikatlong yugto
naglihim ko sa sayan na ipinadala ni Sally dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.